Nagkakaubusan na rin, no? Bakit ang mahal? Mahal talaga. Jumpstart King. Ano yung bitbit mo? Yung pinakamamahal niyang booster. Ano pa be? Si Jumpstart King daw. Pero nakaanda rin sa sakyan na. Takbuhin lang niya. Hirap ang gantong taglamig talaga. Ay nako. Silip na naman tayo dito sa bintana. Patatakbuhin na niya yung sasakyan para mamaya bago pumasok hindi na hindi na pumalya yung baterya. Wala namang masyadong pumatak na snow ng mga 2 araw na. Malamig lang talaga. Pipila muna tayo dito para makapag-inquire tayo ng battery kung magkano. Araw-araw na lang nagcha-charge tayo ng battery. Ilang daming pila. Ano pa sa kabila? Kahit yung mga booster ngayon nagkakaubusan na rin, no? Halos empty na, wala nang laman. Ubos. Try natin pumila dito kung makakuha tayo ng exact na battery para makapagpa-schedule tayo. Ito, nakakuha tayo ng mayroon nga silang available na battery para sa sasakyan natin. Mahal. 549 total o yung total tingnan natin yung total kung magkano. Ayan yung total 628.25. Ang total niya. Try natin makakuha tayo ng schedule sa installation. $10. Okay, yeah, thank you. Ayan, nakakuha tayo ng schedule ngayon para sa Wednesday pala. Yan, grabe. Nakakuha nga pala tayo ng baterya. Ito siya. Yan ang crankcase niya. 1070 tsaka 930. Medyo mas mataas siya sa luma kong baterya, pero sana umandar siya kahit na sobrang lamig. Ay, habol tayo sa bahay para makapag-install tayo nito. Dito kasi pag nagpa-install ka, may charge na $84. Sayang din naman. Kaya naman namin i-install. Kami na lang ang mag-i-install nito. Tara, uwi na tayo. So may pasok pa ako ngayon. Nangyari? Bili tayo, ayan, damage. Ha? Bumili ka? Oh, wala. Ano? Ha? Ano nga? May charges ba dyan sa installation? Hindi ko napansin. Bakit ang mahal? Mahal talaga. Magkano inabot? 600. Oh my goodness. Bakit ang mahal? Sure ka, 600? Magkano ba baterya? Yung
500. Ba't na mahal ang baterya? Ganun talaga yung baterya, no? Pero namang mumurahin, pero mababa yung crank anong Tapos, may installation fee. wala. Eh, ano yung 100 plus? Kung Umabot na nga. magpaano ako, 84 Pag, pag na-install ko siya. Tapos sa Wednesday pa. paano yun? Kaya Hindi mo pa napalitan? kami na lang ni Alan ang mag Ngayon? so, 565 siya. Plus tax? Yung tax niya, GST, TST, sa ano, Be? Dun sa alam, hindi na ako. Ang mahal ng ano. GST. Ayun o, 565. GST, PST, 28, tsaka 33. Kasi 565 pala. Napalitan nila ng baterya yung sasakyan ni Dadong. Pero kota na rin kasi yun eh. Ilang taon na namin gamit yun nung binili eh. 2017 pa, ay 2018 pa namin nabili yun, Nay. Yan na, ilagay na nila yung baterya. Ay, luma na nga pa, no? Anong year yan tong? Yung Hindi pinalitan. ko alam. Corroded na rin eh. Dead ball na. Mahal nga. Mahal, malaki eh. Saka mataas yung CCA niya, boss. Magkaiba pala yung baterya ng maliit na sasakyan tsaka sa malaki. Timpla muna tayo ng lemon tea para bago ako mag-chika-chika. Tingnan natin dito yung ating mga pasagingan. Diyan lang yan. Binabalot lang namin yan sa plastic yung saging para hindi mabilis na hinog. Kasi pag nakalabas siya sa nakalabas yung pinakadulo niya, yung pinaputulan, madali siya mahinog. Ayun. Ito yung tea na titimplahin ko. Dali ah. Maganda to eh. Sa Costco namin to nabili. Yan o, Von B. Masarap siya. Ayan, Rona. Gamit ko yung mug. Thank you. Ang cute. Mga 1.5 or up to 2 tablespoon yung ilalagay ko. Tapos, punuin ko lang to ng tubig para hindi siya ganun katamis. Kasi may ano na siya, meron na siyang lemon, tsaka ginger, tsaka meron na rin siyang may honey na rin siya. So, masarap siya. Lagyan ko lang siya ng hot water. Para habang nagchichika-chika ako about sa lakad kanina ni Dadong. Diyos ko! Ang gastos talaga ngayong taglamig. Sa bagay, hindi mo naman maiwasan yan, no? Kasi nga, kailangan talagang magpalit na ng baterya. Yan. Basta tayo dito tsaka uminom ng lemon. Bingbing, gagamitin mo pa yung clarinet mo? Hindi na.
lamig pa din. Ngayon pala yung temperature namin, nasa minus 40 pa din. Tapos kaninang umaga, nasa minus 47 degrees. At yun pala kanina, no, pagkagising ko kasi niyan, mga 7:20, lagi kong chinecheck yung bus dyan sa gilid namin. Yung mga nag-aabang sa, ano, sa mga estudyante. So, wala siya kanina. Yung pala, tiningnan ko sa EDSB, yung app ng mga school dito. Doon kasi yung sinisend yung mga notice nila, yung mga updates ng grades ng mga bata, yung mga activities nila. Doon nila sinisend lahat yun. Doon mo siya i-check. So yun, walang pasok. Ay, wala palang service yung school. Kumbaga, canceled yung bus. Dahil nga yung temperature is mas mababa sa minus 45 degrees. So dahil minus 47, matik, canceled yung service nila. At may notice pa doon na yun nga, yung school open pa din. Tapos kung may mga absences yung mga bata, inform lang yung school. So ganun yung yung ginagawa dito, no, pag halimbawang yung bata is hindi papasok sa school, yun, tawagan nyo lang yung school na hindi siya papasok dahil walang service, or sasakyan nyo hindi nag-start, mga ganyan, or dahil sa sobrang lamig ng panahon. So okay lang sa kanila yun. At nakita ko pa doon na bukas pala walang pasok yung Regina dahil may strike yung mga teachers. So at least makapahinga yung mga bata bukas. Kasi medyo malamig pa rin bukas, although mga Friday, medyo mababa na ng konti yung medyo mataas na ng konti yung temperature. Nalilito ako sa mababa tsaka sa mataas na temperature kasi the more na negative yung number ng temperature, the more na mas malamig, 'di ba? Ganun. So, kung medyo mababa yung negative number, medyo warm ng konti yun. So, nakakalito. So, ganun po yung epekto ng extreme cold weather condition namin dito. Walang school service minsan. Tapos yun, pero yung school dito, may nag-comment pala kung pagkaganon ba, closed ba yung school. So, base po kanina sa sinabi ko, no, kahit na walang school service, may klase pa rin po. So, ganun po dito. Unlike sa atin na signal number 2 ba? Or number 3? Parang doon pa lang nagka-cancel yung yung mga klase. So, dito, kahit na ganun po kalamig, may pasok pa din yung mga bata. So, tuloy ang buhay sa Canada. Kahit na nasa minus 50 or minus 47. So, ganun po dito. Tuloy yung buhay. Tapos, yun pa, may mga news pa dito sa amin na yung mga city pipes, ganyan, nag-burst. Yung mga sumabog siguro sa sobrang lamig. Tapos, yung mga airport dito, nagka-problema dahil canceled yung flights. Tapos, delayed yung flights. Mga ganun. At, syempre, kami, may entry din. Kasi nga si Dadong, ayun, na pagastos din. Dahil gumagana naman yung baterya niya pag binuboost niya. Kaso lang, ewan ko ba, sa sobrang luma na siguro kasi nabili namin yung sasakyan 2018 pa, no? So, 5 taon na namin ginagamit yung baterya niya. Yun pa rin yun, kumbaga hindi pa namin napalitan. So, talagang kailangan ng palitan ng bago talaga. Kaya ganun. At pagka dun daw sa trabaho, kahit na naka-plug yung black heater, tapos i-start niya, pag umaabot ng mga minus 50 nung nakaraan, hindi na siya talaga umaandar. Talagang ibuboost mo na siya. So, ayun. Kahit na mahal, wala kang choice kundi kailangan mo talagang bumili. So, ganun po yung kondisyon ng pamumuhay namin dito pagka gantong winter na palaging may extreme cold weather sa amin. At hopefully next week or netong weekend maging maayos na kasi sabi nila
okay na daw yung panahon eh. So, magiging ano naman, magiging back to normal na kami. Kahit nasabihin mo nga, minus 15, minus 20, okay na sa amin yun. Kasi, yun nga, na-experience namin yung minus 40 pababa. So, mas ma-appreciate mo na yung ganong temperature pag umabot ng minus 15, minus 20, masaya ka na dun. Kasi, medyo carry mo na. Ayan, bago matapos yung aming video, mag-shoutout muna ako kay Rachel Brown, kay Teresita Farinas, Lucito and Magda Sapno ng Michigan, USA, kay Ma'am Nida Sterling, kay Kabayan Montreal. Check po nyo yung kay Kabayan Montreal na channel. Siya, sa Quebec siya naka-based. Tapos sabi pa niya dito, lagay lagi ng moisturizer doon sa balat. Kasi kapag na-dry yung skin, lalong masakit. Oo nga, naglalagay po kami ng moisturizer. Tapos si Dado nga hindi mahilig yan eh. Pero pag winter talaga, naglalagay din siya. Kasi ramdam mo yung, alam mo yung parang nababanat yung mukha mo. Kaya importante yun na nag-moisturizer talaga tayo. Kanino pa ba? Kay Viva Lola Vlogs. Ayan, take care daw from Maryland, USA. Thank you po at ingat din po kayo dyan. Kay Joy Villegas, Mary Tumeldan, at ayun. So, maraming salamat po ulit sa panonood ng mga videos namin. Hanggang dito na lang muna. At see you po sa sunod naming video. Bye-bye! Ingat-ingat!